Paano nga ba natin babaguhin ang ating pag-iisip? So, number 1, we need to stop conforming. Ihinto mo ang pag-ayon sa nakagawian ng mundo. Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang sabi sa talata ay, mga kapatid, kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ikaw ay kasama na sa kanyang pamilya at ang mensahe na ito ay para sa iyo. Ang ibig sabihin, ang pagbabago ay hindi lang para sa mga hindi pa mananampalataya, kundi pati din sa ating mga alagad ng Panginoong Hesus. Ang sabi ay, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang bayaran ang kaparusahan ng iyong kasalanan sa krus, naawa siya sa iyo. Dapat ikaw ang maparusahan ng kamatayan, pero siya ang namatay para sa iyo. At dahil dito, anong gusto niyang gawin mo ngayon? Na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig sabihin ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay ihandog mo na ngayon ang iyong sarili sa Kanya. Parang sinasabi ng Diyos sa atin na, inihandog ko ang sarili ko sa iyo. Ngayon naman, ay ihandog mo ang iyong sarili sa akin. Paano? Sa pamamagitan ng isang buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. At pag ginagawa mo ang pag-aalay ng iyong sarili bilang banal at kalugod-lugod sa Diyos, ay ito ang kinoconsider ng Diyos na karapat-dapat na pagsamba. Wow! Ito pala ang purpose. Dahil sa pagmamahal at awa niya sa atin, ay inuutusan niya tayong sambahin siya sa tamang paraan. Pero teka, paano ba tayo sumasamba sa maling paraan? Una, worship without transformation. Nagsisimba ka pag linggo pero ang buhay ay hindi nagbabago. Perfect attendance sa church. Pero pagdating sa business o trabaho ay okay lang mandaya o magsinungaling. Pangalawa, worship for show. Gusto mo lang ma-impress ang ibang tao, gaya ng iyong D-group leader, asawa o iba pang tao. Performance lang siya at hindi talaga para i-honor ang Diyos. Pangatlo, worship focus on emotions alone. Pag feel mo magsimba, magsisimba. Pag hindi feel, hindi mag-worship. Minsan inisip mo, naiyak ako sa message. Kaibigan, mabuti at nagkaroon ng conviction sa iyo. Pero kung walang pagbabago, ay hindi yan karapat-dapat na pagsamba. Pang-apat, worshiping for personal gain. Mag-worship ka kasi may hinihiling ka lang sa Diyos. Kaibigan, ang totoong worship ay hindi transactional, kundi ito ay paghahandog ng ating sarili sa pagsunod dahil sa habag at pagmamahal na pinakita niya sa atin. Panglima, worship through mere traditions. Sumasamba ka dahil nakagisnan mo na sa iyong pamilya, pero malayo ang puso mo sa Diyos at wala kang lumalagong relasyon sa Kanya. At pang-anim, worship without love for others. Kaibigan, empty ang pagsamba mo kung hindi nagre-reflect ang pagmamahal ng Diyos sa iyong pagtrato sa ibang tao. Kahit mag-tithe ka pa ng napakalaki, pero meron kang taong hindi pinapatawad sa iyong puso, yan ay hindi karapat-dapat na pagsamba. Now, paano naman natin magagawa ang tamang pagsamba? Ayon sa talata, sa pamamagitan ng paghahandog ng ating sarili na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Basahin natin ang susunod na talata. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang ibig sabihin ay hindi tayo makikiayon sa takbo ng mundo na ito. Paano? Babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Hindi mo sasang-ayunan ang ginagawa ng mundo na hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi ka papayag na manatili sa iyong pag-iisip ang gawin ng mundo. Kasi kung ito ang ini-entertain mo sa isip mo, ay ito din ang iyong sasang-ayunan. At kapag sumang-ayon ng iyong pag-iisip dito, ay ito din ang iyong ikikilos.
Kung merong kang sponge at isang pitchel na Coke, tapos sinawsaw mo ang sponge sa Coke, tapos piniga mo ito, ano ang lalabas? Gatas? No, hindi. Ang lalabas ay Coke. Kung pinuno mo ang iyong isip ng mga questionable na musika, questionable na panoorin, questionable na babasahin, sa tingin mo ano ang lalabas sa iyong bibig at sa iyong pagkilos? Kabanalan? Godliness? Hindi. Kung ikaw ay isang leader sa tahanan, kumpanya, church, tapos ine-entertain mo ang gawi ng mundo na ang pagiging agresibo at magagalitin ay magpapatunay ng iyong katapangan, ay eventually, ano mangyayari? Mananalo ang dyablo na magkaroon kayo ng division sa inyong samahan. Sabi sa Isaiah 32:6, ang sinasabi ng mangmang ay puro kabangmangan at puro kasamaan ang kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya at sinasabi, kapag naging busy ang iyong pag-iisip sa kasamaan, ay anong bunga nito? Ayon sa talata, ay paglapastangan kay Yahweh. Ang ginagawa niya at sinasabi. Kaya nga sa araw-araw na pagpasok ng kasamaan sa ating isip, ay araw-araw at moment by moment din ang paghinto natin na makiayon dito. Kaibigan, tandaan mo na before it's an act, it's a thought. Bago mo paggawin ng isang bagay, ay dumaan muna ito sa iyong isip at in-entertain mo siya at sa bandang huli, sinang-ayunan mo na. Okay, parang wala namang masama. Sige, gawin ko na. Kaibigan, ang spiritual battle ay nagsisimula sa isip. Nagbenta noon ng property si Ananias, kaya lang, nagsinungaling siya sa totoong halaga ng pinagbilhan. Na ano sabi ni Pedro patungkol dito sa kasalanan na ginawa niya? Acts 5:4. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa taon nagsinungaling, kundi sa Diyos. Pansinin mo, ang sinabi, bakit mo naisipang gawin iyon? Pinag-isipan, in-entertain, pinlano, tapos ginawa. Saan nagsimula? Sa pag-iisip. Nakiayon siya sa gawi ng mundo at nagsinungaling sa Diyos. Marahil, ang naglalaro sa isip niya na sinang-ayunan ni Ananias ay ang kultura ng mundo na itinataas ang estado ng mga taong may kayamanan. Kaya dapat unahin ng seguridad pang pinansyal. Kabaligtaran ito sa sinasabi ng Panginoong Hesus na unahin mo ako at ang aking katuwiran at ako ang bahala sa pangailangan mo. O kaya marahil umayon ang kanyang pag-iisip sa takbo ng mundo na kailangan maging maganda ang tingin sa atin ng mundo sa pamamagitan ng pagiging generous. Ibibenta ko ang ari-arian ko para magmukhang generous ako pero hindi ko naman ibibigay lahat. Sasabihin ko na yan na lahat na napagbentahan ko para tanghalin akong generous at matulungin na tao. Kaibigan, wala kang kailangan patunayan sa ibang tao. Ang kailangan mong i-please ay ang Diyos. Kung ang tao lang ang mapiplease mo at hindi ang Diyos na nakakaalam ng pag-iisip at puso mo, naku, wag mo na gawin kasi mapapahamak ka lang. Tingnan mo, ano nangyari kay Ananias? Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Kaibigan, ito ang nais ng dyablo na mangyari sa ating lahat. Mapalayo sa Diyos, hindi magamit ang potensyal na binigay ng Diyos sa atin para sa kanyang kaharian, maging stagnant at hindi lumago sa relasyon natin sa kanya, at ang worst, gusto niya tayong wasakin at patayin. Sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayon sa talata, ay ang kalaban natin ay ang hukbong espiritual ng kasamaan. Gagawin ng dyablo ang lahat para maniwala ka sa kasinungalingan niya at nakawin niya ang joy sa iyong puso.
Gagawin niya ang lahat ng paraan para maniwala ka sa kasinungalingan. Gagawin niya ang lahat para ma-confuse ka at magduda sa Diyos. Gagawin niya ang lahat para maging restless ka at warrior. Gagawin niya ang lahat para maging kalyo na ang puso mo na hindi na marunong sumunod sa Diyos. Papaniwalain ka niya sa takbo ng mundo na ang coping mechanism natin pag may problema, takbo tayo sa alak, takbo tayo sa droga, video games at iba't ibang entertainment. Papaniwalain ka niya sa takbo ng mundo na ito na kailangan para kahangaan ng tao ay perfect ka at mataas sa mga na-achieve mo sa buhay. At dahil dito, puno ka ngayon ng takot sa failure. Kaya ka nagsi-self-destruct. I'm not good enough. Wala na akong pag-asa. Hindi ako aabot sa estado ng aking mga kaibigan. Hindi ako papayag na mas angat sila sa akin. Kaibigan, tandaan mo ito. Alam ng dyablo na ang power niya lang sa iyo ay ang power lang na kusa mong ibibigay sa kanya. Kapag binigyan mo siya ng power na mamalagi sa isip mo at manaig, ayun ang gagamitin niya laban sa iyo. Pero sa kabaligtaran, kung hindi mo ibibigay ang power na maniwala sa takbo ng mundo at sa kasinungalingan niya, ay wala siyang magagawa kundi umalis. Pero kung kaya kanyang i-engage sa usapan, kaya kanyang paniwalain sa gawin niya, ay binibigyan mo siya ng power sa iyong isip at buhay. Yan ang naging paraan niya kay Adam at Eve. Pinaniwala niya sa maling kaisipan at sa bandang huli, umayon at nagkasala. Yan din ang ginamit niya kay David na in-entertain ang maling kaisipan at bago pa siya nakatakbo sa tukso, ay sinipingan niya si Bathsheba at pinatay ang asawa nito. Kailangan nating maintindihan na ang ating laban ay hindi sa salita at hindi rin sa aksyon, kundi ang salita at aksyon ay resulta lang ng nagaganap na labanan sa isip. Kaya kaibigan, stop conforming. Dito pa lang sa isip, stop conforming. Paano? Renew your mind. Baguhin mo ang pag-iisip. Ang takbo ng mundo ngayon ay maging self-reliant daw tayo. Kapag meron kang hindi nagustuhan sa sinasabi sa iyo ng kasama mo, ang solusyon, mag-withdraw. Kaibigan, kailangan mo ang Diyos at kailangan mo ang kapatiran na aalalay sa iyo. Hindi ka mapapabuti ng nag-iisa. Ang takbo ng mundo ngayon ay maging critical ka at punahin mo ang lahat ng mali kahit sa hindi mapagmahal na paraan. Responsibilidad ko na sitahin silang lahat. Kapag mali ang paniniwala nila at pag may ginagawa silang mali ay sisitahin ko sila. Kaya lang kaibigan, ang epekto nito, kung hindi niya nararamdaman ang pagmamahal sa iyo, ay mas lalo lang siyang magre-rebelde at lalayo sa Diyos. May tamang paraan. Ang sabi sa Bible ay speak the truth in love. Walang masama sa pag-correct, pero speak the truth in love. Isa pa, ang takbo ng mundo ngayon ay gawing entertainment ang chismis. Kailangan malaman ng mundo ang nangyayari sa taong ito, magba-viral ito. Ang takbo ng mundo ngayon ay kung mas magaling kang lumusot sa paggawa ng kasinungalingan para ka magtagumpay, naku, papalakpakan ka ng mga taong galing mo. Ang galing mo dumiskarte. Kaibigan, lumayo ka sa ganitong kaisipan. Stop conforming. Sabi ni Spurgeon, character is always lost when a high ideal is sacrificed on the altar of conformity and popularity. Kaibigan, ingatan mo ang iyong character. Yan lang ang madadala mo sa langit. Pero ang pera at sa lahat ng na-accomplish mo, lahat yan maiiwan yan dito sa lupa. Kaya nga, stop conforming. Baguhin mo ang iyong pag-iisip.